Hello Team Authentic all over the world! In this episode, nandito naman tayo ngayon sa Bantayan Island, Cebu! In this video, ipapakita namin sa inyo kung paano nga ba mag-DIY papunta rito. And of course, bibigyan din kaagad namin kayo ng idea kung saan kayo pwede mag-stay na very affordable. At para hindi kayo bitin, syempre, magbibigay kaagad tayo ng first impression, ilalakad namin kaagad kayo. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe kung magbubuk po kayo Bayak Look. Ito po yung ating promo code para magkaroon kayo na up to 5% at discount. At kung hotels naman sa Agoda, nasa ibaba po yung ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Good morning everyone! Hi guys, good morning! Another destination tayo for our summer serye. And this time nandito tayo sa Cebu, Cebu City! Pero hindi yun. Hindi dito talaga yung pupuntahan natin dahil first time na Enzo doon, kaya excited siya dahil pupunta tayo ng Bantayan Island! Diba, Taray? Para kaming nasa What parang Pepore. Oo. So, if you are from Manila, pagbabaan nyo sa Mactan International Airport, meron ka agad dong shuttle papunta sa SM. Dapat dito kayo sa SM City, bababa, dahil nandito yung terminal. So kami, galing kasi kami sa Bohol. So kaya hindi na namin sa inyo na ipakita yung from the airport. Kung galing kayo ng airport, dito yung magiging baba ninyo sa SM. Ayan. Ito yung mga shuttle buses from the airport. And yung bus terminal going to Hagnaya Port, kasi yun yung sasakyan natin para makarating tayo sa Bantayan, Hagnaya Port. Nandoon lang siya sa gilid. Oh. Kaya super convenient niya rin. Ayun nga lang, yung magiging biyahe natin, at least 5 hours. Pasok lang kayo and then kumaliwa kayo rito, makikita nyo na kaagad yung ticketing counter ng Ceres. Pero ang basa nila, series. And then ayun, pasok lang tayo dito. Nandito na yung mga buses. Ito, yung Maya, ayan yung papunta ng Malapascua. Tayo, ang sasakyan natin ay Hagnaya. So ito nakalagay, Hagnaya, Bantayan. And then dito na nga tayo sa bus. So yung nasakyan natin, meron kang 2 options. Ito, pwede na siyang dumiretso sa Santa Fe mismo. So kumbaga, dito ka na yata sa kanila magbabayad ng ferry. Pero as much as possible, ang gusto sana namin sa inyo ipakita, yung talagang DIY na DIY. Yung halimbawa, hindi ganito yung nasakyan ninyo. Kasi may mga oras to, hindi naman lahat dumidiretso ng Bantayan. So tignan natin later ha. Basta kapag mas convenient talaga dito and same lang din naman yung babayaran natin, dito na lang. Mag-aano na lang tayo. Magda-direct na lang tayo sa additional. Pero kung konti lang naman yung difference para lang maipakita namin sa inyo yung procedure, baba tayo and then tayo na lang mismo yung magbabayad sa pier going to Santa Fe. And this is it. After 1 hour na paghihintay, aalis na tayo. And from time to time, nasa may mga major bus stop, papakita namin sa inyo para talagang kasama namin kayo sa journey. After 1.5 hours of travel, bus stop muna tayo. Yan. So dito kahit papaano meron mga choices ng kakainan. And depende lang sa mapipili nyo. Yung iba reasonable yung price. Yung iba hindi din. Ay sa Enzo kaagad. Kaya na agad sa Enzo. Ito yung hindi reasonable yung price. Batchoy, 65 pesos. Grabe. And then ito barbecue, 30. Chorizo, masarap ang chorizo dito sa Cebu. 35. And then, ang kanin nga pala nila ay puso, which is 6 pesos. So, tara, kain muna tayo. Mabilis ang kain lang tayo. Kain sundalo uli tayo. Mabilisan lang. Parang 5 minutes lang kami kumain. And then, takot magutom na sa biyahe. Bumili na tayo ng tinapay. Meron naman tayong water. Ang taray. So, siguro
Kulang-kulang 4 hours pa magiging biyahe natin. Guys, isa sa mga hindi natin hawak na sitwasyon. Mga 3 hours na yata tayo, no? Or 2.5 hours na tayong nagbabiyahe. But the problem is, nasiraan tayo. Ang daming sakay. So, ang problema, paano tayo itatransfer na ganito tayo karami? Ano, bes? Aberya! Sa kalsada! Kaya talaga yung mga bagay na hindi naman natin control. Ngayon, naghintay pa kami kung anong sasabihin. Kung itatransfer ba, or parang narinig namin kanina, magpapadala daw ng mekaniko. But the problem is, hindi namin alam kung gaano katagal. So, yan yung good thing din sa atin. Kasi tayo, wala tayong plane ticket at pabalik. Wala tayong hinahabol. So, carry lang. So, kapag kagabing-gabi na talaga tayo nakarating ng Bantayan, carry na din. Di kinabukasan na lang tayo mamasyal. Kinabukasan tayo mag-ikot. Ayan. So, mga 10 minutes na kaming nandito. Ano nangyayari tuloy? Every time na lalapit yung driver, nakatingin tayo lang sa driver. Ano bang next? Tinapay break muna tayo. Yan sa probinsya, di ba? Ang sasarap din ng mga tinapay nila. So, waiting lang tayo. Parating na daw yung mekaniko. Ito yung driver natin, tsaka yung conductor. After 1 hour of waiting, eto na. Diretso na ulit tayo. Hindi tayo mapipigilan. Wait ka lang dyan, Bantayan, because here we come. And after 5 hours of travel, we have arrived here at Hagnaya Port Terminal. So ngayon, ang aalamin natin kung paano tayo bibili ng ferry ticket. Kasi ito na rin mismo yung sasakyan natin. Ayan, bababa daw tayo bibili ng ticket. Bili lang daw tayo ng ticket. And then, hindi na pala tayo sasakay sa bus. Diretso na rin pala tayo sa ferry. And then pagbaba daw ng ferry, tsaka lang ata ulit sasakay ng bus. So yun yung pagkakaiba. So tignan natin kung magkano ang ticket. 1:30 PM, sakto lang. Mag-aalauna na. Eto na. Ang binayaran daw ni Enzo lahat-lahat ay 320. 295 yung fare and then 25 pesos sa terminal fee. And then kailangan natin dito mag-register. Registration. We're finally boarding. Sakto naman sa oras. In all fairness, ang dami na rin papunta ng Bantayan. Pero yung iba, hindi naman natin alam. Baka locals talaga sila doon. Kaunti pa yung nakikita naming foreigners. Siguro hindi pa lalagpas ng 10. Papakita nyo lang dito yung inyong tickets. Andito na yung sasakyan natin. Diyan sasakay yung bus natin. Kapag karoro kasi talaga, no, mas malaki yung space para sa mga sasakyan kaysa sa mga passengers. And ang magiging biyahe daw natin ay 1.5 hours. Dito tayo sa pinakataas. Wala masyadong tao. Tayo para mas feel natin ang hangin at kitang-kita natin ang view. Iba ngayon yung Roro na nasakyan natin kasi yung nasasakyan kong Roro, yung meron siya sa gilid, yung pwede ka maupo sa gilid. Baka ibang style to. Oo, iba siya. So ito hindi.
lahat tayo kumbaga nasa gitna. So ayan, ang magiging biyahe natin ay 1 hour and 30 minutes. yes, so para ano din, kamigin. Oo. So, oy, ang dami-dami ka na rin pala. Kasi Madami na, kaya nakapagkamigin nga ka, kayo, oo. nagbibilang Ang ako hirap sa isip palang ko, bilangin, oo. So, yan. So, ngayon naman, sa susunod na magkikita-kita tayo, nandun na tayo sa Santa Fe. And we are here na. Ayan, ganda, no? Eto, nandito na yung mga beachfront resort. White beach talaga siya. Hindi naman pala siya umabot ng 1 hour and 30 minutes. So, siguro depende talaga sa weather. So guys, naman palabas na tayo at hahanapin na natin yung bus natin. Pero Ayun, no? nakikita natin siya kayo sa harapan natin. Oo, yun na yun. Siguro naman isa lang bus yung sumakay. And then, tignan nga natin. Kasi from here, pwede na tayong mag-tricycle. Diretso na doon sa accommodation natin. Tignan natin yung bus. Kung hanggang saan niya tayo ibababa. Hindi, ang maganda na lang din doon. Nandoon yung maleta natin. Nandoon yung mga gamit Hindi na tayo namin. karga ng karga. ganun. Yes. Buhat ng buhat. Yes, so at least, yun na lang din yung additional 20 pesos. Ito na yung ating bus. Ay, dalawa pala. Ito, paano natin na? Ayun pala. Akala namin kanina ito yung bus natin. Yung pala. Guys, malinaw din ang tubig dito, oh. Diba? Sarap na kagad tumalon, no? Kala mo marunong lumangoy. Tara, punta na tayo sa ating bus. Ang init pa din. Ayan yung tubig dito sa Bantayan. Sa pier pa lang. Sa port pa lang. Malinaw na. Yung mga nag-water activities na pala doon. And then, tinanong natin kung dadaan ng poblasyon. Luckily, yes daw. So, ibig sabihin, doon na tayo bababa mismo sa accommodation natin. So, tipid pala siya, if ever. Hindi na tayo magta-tricycle. And this is it! Binaba na tayo. Hey, yay! Akala namin kanina, hindi dadaan. So, buti na lang din. So, tara na. Punta na tayo sa ating accommodation. Tara. Pwede tayo rito tumawid kaya lang baka madyagasaan tayo. Oo. Hintayin na lang natin sila. Diba? So, ito ang Bantayan. Excited ka? First time ni Enzo. Ako pangalawa na, kaya lang yung unang punta ko, medyo patay na patay pa yung lugar kasi during pandemic. Yan. So, based kay Google Map, dito yung ating accommodation. And yung accommodation natin, guys, it's only 1,150 a night. Hello po! Dito daw tayo. Very local yung environment ng accommodation natin. So, eto na mismo. Ayan, may tindahan dito. Hello po, magandang hapon po. And then ito guys, dagat na to. Pag diniretso to, dagat na. Dito tayo. Seamed Guest House. Ayan. Ay, taray, nandito yung reception nila. Oh. Ito yung reception. Galing, no? And then, ito, yung ating pinaka-accommodation. Ganda ng reception. Gusto ko sana sabihin doon na parang ano, yung sa barangay. Magpupunta kayo ng barangay, di ba? So, ito yung itsura niya. Super simple. Para siyang apartment type. Guys, pinagpala na tayo. Kasi hindi tayo sa third floor. Dito tayo galing. And then, ito yung paakyat ng third floor.
Nasa second floor lang tayo. Yay! And, eto na kaagad yung ating room. Nasa loob na kaagad si Enzo. Letter, ay, ang lamig kasi sumisingaw kaagad yung aircon. Yay! Eto na kaagad yung kama natin. Actually, ng mga nasa 10 to 12 square lang to. Taray, marunong mag-compute. And then, ayan, may AC. Ang lamig kaagad ng AC natin pagpasok pa lang. May isa naman ditong upuan. So, yung size niya talaga, pang-couple na pang-couple. Ayan. Mirror! And then, ayan, may lagyan tayo rito ng mga gamit. Ito yung toilet. Okay naman, maaliwalas. Malaki-laki rin. Actually, buting hindi nila tinipid yung toilet. Ang totoo, pwede nilang paliitin para mas lumaki yung room. Pero hindi ganun yung ginawa nila. And then, ito yung pa-surprise dyan. Ito yung bed natin, ha. Nagulat ako. Akala ko, window lang. Ito yun. Tara! Meron ditong pa-balcony. Pero syempre, ano tayo mag-expect ng magandang view? Pero kung siguro kung nasa sa taas tayong floor. Sa third floor, sea view tayo. Pero carry na. Okay na to. So, ang view natin ay Sampayan! So guys, ito na yung accommodation natin. Ang pangalan niya ay Seamed Guest House. Nabook natin siya sa Agoda sa halagang 1,150 pesos. Anay! Sumasayo ka pa. Kasi pakiramdam ko nasa wawawin. And then, yun nga pala, meron pa ditong table and chairs. Yung isa nandoon sa loob. So yeah, super affordable niya. For us, okay to. Tapos, paglabas mo, nandun na yung mga tindahan. And then, wag na tayo mag-recap sa mga pinagdaanan natin kanina kasi kasama namin kayo. Pati doon sa nasiraan tayo, kasama namin kayo. Basta yung biyahe, yes, parang maglaan kayo ng mga 6 hours hanggang makarating kayo sa accommodation ninyo. Pero for me, okay naman siya, komportable siya, lalo na kung sanay naman nga kayo sa biyahe. So, ano lang kami, hilamos lang kami ng very light. Wala mo nang bihisang magagana. Titipid sa dami. Nagari tayo dito, guys. Oo, kasi excited kaagad kami sa sunset. And syempre, may pa-drone na kasi tayo. So, labas lang tayo, maya-maya. And then, papakita kaagad namin sa inyo yung Kuta Beach. Syempre, di ba? Para hindi kayo bitin. And then, magdi-dinner kaagad tayo. Papakita rin namin sa inyo yung MJ Square. Yung MJ Square, yun yung pinakamarami ritong kainan. Parang food park. Food park, pero medyo mahal doon. Kaya sa totoo lang, hindi ako doon dati kumakain. It's 5 p.m. Tara. Punta na tayo sa karagatan. Karagatan! Nauna ka na. Tara. Pagkaliwa natin, diretso na to sa dagat. O, ayan na nga, may mga galing nga sa dagat. Tapos, pag tinudtod natin yan, doon na yung Kuta Beach. Ay, ito, yung mga sari-sari stores. Actually, ito yung gusto ko sa mga beach na nasa community talaga. Unlike kasi sa Boracay, di ba? Parang beach na beach lang kasi makikita mo. Ito kasi meron makikita makakasalamuha ng mga locals. Yung kahit pa paano, nakikita mo yung local way of living. Ang taray ng local way of living ko. Ay, no. May mga sari-sari stores. Tapos di ba guys sa probinsya, kahit magkakatabi, puro sari-sari stores. Ito pa, oh. Tara. Ay, naku, sasara na yata. Tignan natin kung pwedeng dumaan dito. Ayan, dagat na to guys. Paglabas natin dito sa basketball court. Baka dito, pwede. Oo, ikaw naman. Very probinsya vibe. May nagsisiga. Ganun. Bakit lang tayo? Para magkaroon din kayo ng idea kung anong madadatnan ninyo sa bantayan just in case. Pumunta na kayo dito hanggat hindi pa siya ganun kaboom na boom. May piso wifi. Sinusundan pa tayo ng Abibi. Oh. Let's go. Ay, sorry naman. Nakala ko sementeryo. Sorry, hindi pala. Chapel. And then, ito, barangay.
Di ba? Ito yung maganda. Yung nakikita natin yung community. Ito na. Dagat na kagad siya. So, from our accommodation, 2 minutes walk. Dagat agad. Pero hindi pa ito yung Kuta Beach, ha? O, di ba? Ang ganda rin ng location natin. And then, mga locals yung nandito. O, tara. Pupunta tayo sa Kuta Beach. Ang pinaka-famous kasi rito na beach ay yung Kuta Beach, of course. Kasi nandun yung sandbar. Pero yan. O, parang din alam nyo, makikita nyo, hindi siya yung ganong kalinis talaga. Actually, meron namang daan sa highway. Kaya lang, alam niyo naman kami, dagat na dagat. Gusto namin yung naglalakad talaga sa mga beach. Ay, ito! Mas pino yung buhangin dito. Ang taas naman ito, paano tayo dito dadaan? Doon tayo. Tutulay tayo. Ang taas pa ng araw. Very promising yung sunset. Ito, oh. Mas pino yung buhangin dito. Ito yung masarap niya, yung dito ka na naglalakad mismo sa buhangin. Oh, beach na beach. Maganda rin naman yung dagat. Tingnan natin dito sa Kuta Beach. Kasi kapag ganitong oras, lumilitaw na yung pinaka-sandbar. Merong mga beachfront restaurants din. Pizza House. Nandito pa. Ay, ito oh, bar oh. Mga foreigners yun nandito. Ito talaga yung vibe na gusto ng mga foreigners. Ay, darating yung time na lulusong na talaga tayo. Ibig sabihin, high tide. Ito yung pangalan niya. Oh. Ano pangalan, Bes? Rock Beach Resort. Tara. Ayan, lulusong na tayo dito. Island Rock Beach Resort. Ay, ito, kumain na ako dito ng breakfast. Ito sa susunod. Ang maharli ka ng breakfast dyan. Ayun yung amihan. Amihan ba yan? Nakalimutan ko eh. Tagal na kasi din nun eh. Ayan, lulusong na tayo dito. Ang maganda lang talaga, apaka-peaceful. Ito yung tubig niya, malinaw naman. Oh, malinaw siya. Yung buhangin niya naman, hindi naman siya ganun kapinong-pino. And then ito, Sunrise Beach Club Resort. Itong nasa harap. Para just in case lang, di ba? And then ito naman, the Coral Blue Oriental. Para just in case, nagsisearch kayo ng mga beachfront hotels. Ganda. Para kang survivor. Ang kaunti ng tao. Sa Kuta Beach for sure marami. And nandito na tayo sa amihan. If I'm not mistaken, isa to sa pinaka... Ay! Okay. Na resort dito. Kaya yung medyo, you know, yung afford, dito din sila. Dito ako nag-breakfast last time. Nasa 480 yata or 580 pesos. Yung platter, isang platter. American breakfast. Ayan. Nasa mga Casitas and Cabanas. Ayan. Tara, diretso na tayo sa Kuta Beach. Or Kota Beach, hindi na rin namin alam. Kasi sila binabanggit nila ng Kuta. Pero ang basa ko kasi Kota. Katabing-katabi ng amihan, ang ganda rin nito oh. Ano pangalan nito? Nakalagay dito, I Heart Marlin. So malamang Marlin siguro ang pangalan niya. Ito. Ganda dito. Dinner sila dyan, for romantic dinner. And ano lang talaga, chill. Yun naman talaga ang vibe sa Bantayan.
Malapit-lapit na siguro tayo sa Kota Beach. Ay, meron pa dito may pinipicturean pa dito. Pwede tayo rito mag-picture. Wala pa namang nagpapaalis sa atin. Charot. Kapag hindi na tayo pinadaan, ibig sabihin hindi na pwede. So, wala pa naman. Guys, nandito kami sa Marlins. Wala pa namang nagpapababa sa amin. Pababa. Hindi ka dito pwede. Kasi, doon sa beach, pwede naman siguro tayong dumaan. Pero dito na mismo sa property nila, wala pa naman. Nagpapababa sa atin. Ay, nakakatawa. Para ka nasa plaza dito. Nang paroon ng basketball. May bleachers nga yun. Pakita namin sa iyo. Ayan guys, may upuan dito. Para tayo yung nasa Coliseum. Ay, dito tayo. Alika, pumasok na tayo dito. Hindi pa naman tayo pinapagalitan. Charot! Ito na nga ba, jellyfish. Ayun naman nakakatakot. Meron na naman ganito Jellyfish sting can be extremely painful. Ganda ng nila. Tayo maingay kasi merong nagre-relax. Ganda Ganda rito, bes. Ganda. Gusto ko sana mag-picture kaya baka paalisin kami. Ito, pagbaba natin dito, public na ulit. Ay, meron na namang bar. Ang sarap namang tumambay dito. Ayan baba ulit tayo dito. Meron na namang bar. And then ito, malapit na tayo for sure. Kasi yung pinaka-beach niya, lumalawak na. Kaya nga lang, yun nga. Medyo maano pa talaga siya. Ayan yung lumot hindi naaalis. Walang naglilinis. Pero nakalagay din dito, no standby, private property. Tara, let's. So yung iba yung mga locals, nakaupo lang sila. Yung mga nagiinuman lang. And then yung mga tourists, yung lakad din ng lakad. Ito, tingnan nyo, ang pino nito. Kapag mga private property, ang pipino ng buhangin, tapos ang gaganda. I think nandito na kami. Kasi ayan, kung makikita ninyo, mas marami ng tao dito. And then, kasi nga, nandito, banda yung sandbar. So, hanapin natin, kasi parang siya, high tide. Ay, ang ganda rin ito, Actually, nung unang punta ko rito, hindi ganito. Ngayon, ang gaganda na rin ng mga beachfront resort. Sa bagay, 4 years na rin palang nakakaraan. Dami na nagsiswimming dito. Dami ng tao. Yung sunset pala na doon sa part na yun. Hindi na yan, Ang gaganda rin ng mga accommodation ngayon dito, Lakad pa tayo. Hanapin natin yung sandbar. Kung magpapakita siya now. Or high tide kasi baka wala tayong makitang sandbar. Guys, umamin kayo. Ang ganda niya sa camera. Ayun yung sandbar. Kaya nga lang, hindi siya masyadong lumitaw for today. Nahiya siya. Ganda, no? Ayan, look at this sunset. Nandun siya sa gilid na part. Pero ang ganda pa din. So, yan ang mga kaganapan dito sa Kota Beach. Dito maraming tao. Dito maraming naliligo. Garadong sunset paikot Tapos dito din meron yung mga ulap, nagpupula siya. And nakikita nyo naman siguro, ayan yung ating background.
yung mga ganitong background, yung mga ganitong vibe, ganitong tanawin. Gandang view. In English na. Yes. Inuupuan yan. Totoo. Ninanamnam yan. So, nanamnamin lang natin yung ating first sunset dito sa Bantayan Island. And mamaya, lalabas naman tayo doon sa pinaka-roadside naman. Papakita namin sa inyo kung ano yung mga ganap doon. And then, hanap din tayo ng makakainan. Lalabas na tayo sa road. And then, dito yung Kota Beach. Labas tayo dito. Ito, makikita nyo. Meron ditong school. Santa Fe National High School. Yeah, Santa Fe National High School. And then dito, may police station. At ito naman, senior high. Oh. Diba? Yung ibig kong sabihin, di ba? Kumbaga, yung beach, nasa community siya. Unlike kasi, sa Boracay, parang kapag pumunta ka doon sa beachfront, parang tourist area lahat. Ito hindi, nasa kahalo siya sa community. Kaya yung totoo, yung mga prices din dito, hindi pa ganun kamahal. Labas na tayo sa main road. Punta naman tayo ng MJ Square. Yung MJ Square, yun nga yung pinaka food park. Nandito tayo sa Santa Fe Cultural and Sports Complex. Dito din. Sarap kumain dito. Ganito pa naman yung gusto ko kinakain. Ayan, yung ano rin nila, kanin din nila, puso. Puso. Yun. And then mga barbecue. Ayan, sarap kumain dito. So, pakita lang namin para just in case. So, kapag doon sa MJ Square, sobrang yung sobrang pakiramdam natin, tinaga tayo. Napatakbo tayo. Napatakbo tayo, babalik tayo dito. Kasi dito, mas gusto namin yung ganitong vibe. Yung talagang very local. Yung kumakain ka sa gitna. Ang kalsada. Yes, yung ganun talaga siya. Ito na. Ito na yung pinaka talaga. Main road. So dito, marami na ritong establishments and tindahan. And may M. Lawillier. Ang laki naman itong pharmacy na to. May Mr. DIY. Ay, ano ba ito? Palengke. Pero ang ilaw niya, no? Ang ganda ng ilaw eh, no? So, ito oh. Meron ditong talipapa, siguro. So, saan tayo papunta? Doon, diretso pa. Ay, dito, diretso dito. Pero piling ko may daan din dyan. Hindi, ano eh. Sige, dito na lang tayo. O, di ba nag-aaway kami ni Enzo sa likuran nyo? Hindi nyo nakikita, nag-aaway na kami sa direction. Sandin natin si Google Maps. Sandin natin si Google Maps, sige. Marami naman ditong try. And then yung mga tricycle na nag-offer yan ng land tour. Dati, 500 pesos lang. Ang ganda pa rin ng langit, no? Kahit tapos na yung sunset. Ito. Ay, oh, mga restaurants. Ay, lechon. Crispy fried chicken and lechon. So, grabe. Ang laki nila ng pinagkaiba niya. Mula nang pumunta ako noong 2021, if I'm not mistaken. Ngayon, buhay na rin siya. Sabi nga ni Enzo, gusto niya nga daw yung vibe din eh. Ayun, may tindahan pa ng mga cellphone. Nabuhay talaga siya. Ito kasi ano, hindi siya masyadong touristy nga. Mafe-feel mo pa rin na island vibe. O, ang laki nitong grocery stores na to. Stores, ang dami. Sa laki. Ayan o. Diyan tayo bili mamaya. Ito pa oh. Puro tindahan ng mga gadgets. Ayan oh. Mga tindahan sa kalsada, karinderya. Ayan pa na may mga gustong-gusto talaga namin. Pero sige lang, sige, para sa inyo. Pupunta tayo sa MJ Square. Kasi doon yung mga tourist talaga pumupunta eh. Para magkaroon din kayo ng idea
kung magkano yung mga presyuhan. Ay, may Palawan pawn shop na din dito. Nag-walking tour na rin tayo, di ba? Para ma-familiar din kayo sa lugar. Ay, ito na yata. Pakiramdam ko ito na... Oo. 1 minute walk. Ayun Ito na nga yun. Oh, guys, buhay na buhay dito sa labas. And then dito rin, meron din ditong resto. Tapos, hinahanap ko yung MJ Square kasi alala ko dati, buhay na buhay siya. Eh, ito, wala naman. Buti na basa na yun. So, ayan nakagay, MJ Square. So, pasok pala sa loob. Ano nangyari? Baka ginawa tong park? Or baka, inire-renovate? Pero sayang eh. Ayan, ito yung MJ Square. Dumilim na siya. Sabi ko pa naman, buhay na area. Tapos yung MJ Square pala yung Nachugi Bells. And may billiards dito. Dati wala to. Ay, wala na nga dito yung ibang mga restaurants. Parang more on bars na lang ang natira. Oo, bars na lang. So alam nyo na, mas maganda nang kumain talaga sa labas. Wala na. Tsaka naalala ko that time, di ba grabe yung tao dito? Pinakita mo sa akin, ang dami-daming open na restaurant. Yes, ngayon wala Variety na. talaga. Oo, konti na lang ng mga resto. Wala na. Kasi ito may mga tindahan dito ng mga pasalubong. Ayan. So, wala na. Hanggang dito na lang. Ito yung panyang, actually, ano to eh. Masarap dito eh. Tignan natin yung mga presyuhan ngayon ha. Alam ko dati medyo mura-mura dito eh. Parang package nga siya. Tingnan tayo. Wala nang konti na ng resto dito. Wala na. Tapos yung milk tea, wala na din. Dito ako nag-milk tea eh. Dito daw ako nalungkot ng very light. Kasi nga, dati, buhay na buhay itong area to. Ngayon, baliktad naman yung nangyari. Pero bakit pa ako nalungkot? Hindi naman ako kumain dito. Kasi nga, namahalan ako bigla. Kumakalungkot ako. Tapos paglabas dito, may mga restaurant din dito. Ay, parang ang sarap naman itong ice cream na to. So, buhay dito sa area na to. Yung MJ lang yung ano. Medyo nawali. Ayan. Baka kasi sa dami na rin nagtayo. Ito, ang sarap nito. Sarap dito tumambay, oh. Tignan nga natin mga presyohan nito. Ay, dito na lang siguro tayo mag-milk tea. Charot! Kapag ka mura-mura. Parang dito nga yata ako nakita na naman kasi si walang presyo. Ay, ito meron, oh. Ay, mura lang, ah. 80, 120, mura lang. 80, 120. Parang Ay, ang mura vanilla lang lang ito, din. ah. Peanut Kisses, Vanilla Twilight. Ito ba yung mismong presyo niya? Sige, titignan natin. Ay, oh, mura-mura to. Ay, iba yung ano niya, twisted, yung presyohan ng papaya. Ito yung mahal. Cafe. Twisted Cafe. Oo. Yung mga coffee yung mahal. Yung milk tea niya, milk tea walang presyo. Hanap tayo ng mga ihaw-ihaw. Kasi di ba masarap yung mga ihaw-ihaw kapag ka-probinsya. Nabitin ako sa chorizo. Sarap talaga ng chorizo dito sa Cebu. And then seafood. Hindi naman kami nagsi-seafood kasi nga allergy naman sa Enzo. Sa iba. Pero kung may isda, sige, ay, meron dito nga ano. Ano na to? Paluto ba to? Ay, panyang din. Ito rin yung nandun sa loob. May panyang din dito sa labas. Pero parang buffet style siya ha. And then, eto, dito tayo. Gusto ko yung ganito, oh. Ayan, oh, di ba? Ay, ito, pwede ka ritong umorder, tapos libre luto. So, ito naman yung mga ihaw-ihaw. Ay, TJ. Ay, hindi. Kasi ito, chorizo. Ayan. And then, meron na rin ditong mga luto. Ay, o, di ba? Pwede ka magpaprito and then meron din luto. Kasi ito, luto na din to. Ay, parang ang sarap naman ito. Tanong ko nga kung magkano to.
Nasa ano siya, gata, no? Nagata. Hindi niya kumakain si Enzo. Sorry siya. Guys, ito na yung food natin. Alam niyo naman sa Enzo. Ano nga tawag dito? Lato. 65 pesos. And then, syempre, dapat mayroong chorizo. Tigisa uli kaming chorizo. And then, dalawang barbecue. And then, wait lang kayo. Meron pa. Kasi syempre, first night natin dito. Medyo bubonggahan natin. Medyo lang naman. Kakain na si Enzo ng lato. Actually guys, yung nakita ko siya kanina, gusto ko pagod sa TikTok kasi mukhang fresh na fresh talaga. Yan. Yes! Ako magkakamay ako. Ay sige. Mamaya ako yung sasabihin kung bakit ako magkakamay. Ang lasa. Inamoy ko kanina, parang ano, amoy dagat na dagat talaga. Talaga ano talaga siya. Tawag nito, maalat yung amoy. Pero pag tinikman mo naman siya, wala siyang alat. Kumbaga mas magkakalasa siya pag sinawsaw mo siya ng suka. Sasawan niya suka na merong tawag dyan, Paminta. paminta. Tapos actually, yung suka di ba dito guys sa probinsya, iba yung lasa. Yung parang tuba na suka. Tuba ba tawag doon? Sa amin nga, sa probinsya, yung sa Hinguog, tuba na suka yung tawag namin. Ako hindi ako nagsasawa sa chorizo. Chorizo ulit. Meron pa kami order, hindi na namin mahintay. Gutom na talaga kami. Sarap. Sarap. Dumating na yung additional order natin. Itinodo natin yung ihaw. And, eto. Alimasag. Ang laki ng alimasag, guys. Oh. 100 pesos each lang to. And then, pwede mo siyang palagyan ng gata. Yung gata na kalabasa at sitaw ba to? Ay, parang hindi sitaw yung ginamit nila dito. Parang, ano tawag dito? Bean. Oh. Itong gusto kong luto. So, imagine, 100 pesos lang. Kung sa Enzo naglato, ako naman ito. Pakita ko sa inyo. Halika, buksan natin. Ito na. Buksan na natin. Ay, ang hirap niyang buksan. Halatang hindi sanay. Oh. Ito na yung ating alimasag. And then, pwede kayong manghiram nung pagtanggal ng sipit. Tikman natin. Malinam-nam. Bill reveal na tayo. Labas muna tayo dito. Dami pa rin tao. Oh. And then, gusto daw ni Enzo mag-ice cream or mag-dessert. Balik tayo dun sa kanina. Dito sa area na to. Buhay yung area dito. Ayan. Ang daming tao. Kasi nga, sikat yung MJ Square before. Eh ngayon, wala na. Yung mga nasa labas na, yung kinatao. Ito hotel din to. Sorry hindi ko alam kung paano basahin. Wait lang, pakita ko sa inyo. May hotel din dito, bar siya. Tapos may hotel, mura-mura lang din dito. Coco Bar. Ayan. Isa din yan sa mga pinagpilian namin. Yung price dyan ay 1,600 pesos nung chinek ko. So ito, mas buhay yung area kung dito kayo kakain. Ayan na! Ay sa tataranta, Bibil-reveal na tayo. Magkano, be? 625 pesos. Wow, mura yun na. Di ba actually iniisip natin, baka mukhang mahal dito, yari tayo. First day pa lang, bumongga kagad tayo. Infer ha, mura yun. Nagulat na ako lang, 625 At saka lang. umupo kasi kami ng very wrong, hindi kami nagtanong ng price. Hindi sumili sa presyo. Hindi kami sumili sa presyo. Kaya nung kumakain kami, sabi ko, naku, lagot, baka mahal siya. Ano naman to? 49 pesos. Ito, oh. Ano din siya? Ice cream. O tara, ito pa may halo-halo. Tara, dito na lang tayo sa halo-halo. Mag-halo-halo naman tayo. And mais con yelo. Yung halo-halo, 95 pesos. And then yung mais con yelo yata, 105.
Ayan o. Meron mga parade of clothes. Choco Oreo. Dami mag-choco Oreo. Kaya baka magalit na naman kayo sa akin. Chocolate na naman. 105. And then ito guys, oh. Just in case na on a budget talaga kayo at mahina kumain. Meron dito, oh, 85 lang, oh. Spam and egg meal. Chicken nuggets. Mga 85 pesos lang, oh. Katabi lang nung kinainan natin. Ito yung kinainan natin. Katabing-katabi lang siya. Ang pangalan ng kinainan natin ay Meldy's Eatery. Tapos ito naman, yung sa dessert natin. And then, ito yung katapat niya, guys, yung panyang. Tapos dito may ATM. Ayan. And then dito, pharmacy. Ito na yung halo-halo ni Enzo, worth 95 pesos. Kay tsura siya ng Knickerbocker. Natuwa. Natuwa ako pag binabagin ko, Knickerbocker. Ayan. Oh, merong yung chichirya ulit. The cereals to, no? Lumalakmat ako sa'yo. Akala ko kasi yung chippy na chichirya. At yung mga laman, syempre may ice cream. Ano yung gulaman? Buko. Actually, ang lambot niya, parang wala siyang yelo. Ay, wala, parang Knickerbocker na siguro. Di ba Knickerbocker wala rin yelo? O, tikman mo na. Ah, ang galing ng pagkaka-crush ice niya. Pino. Ayan siya. o. Ang sarap naman ito. Taray. Perfect. Perfect. Ang kalasa niya, guys, yung halo-halo sa kamigin. Wow. Naalala mo yun? Oo. Pinipilit ako na Enzo, tikman ko daw. Sige na nga, tikman ko na nga. Tinikman niya, guys. Ay, ang ganda nga nung crush nung ice. Para siyang yelo sa razon. Oo. Masarap. Nga. Naku mo. Sana hindi ako magsisi. Sa akin kasi mais con yelo, tapos mas mahal pa. Ay, ito na yung mais con yelo ko. Furnace, ang bango. Tapos yung itsura niya, parang ang creamy. At syempre meron ding cereal. Cereal, kaloka. Haluin ko na kasi may ice cream dito sa taas. Vanilla yung ice cream niya. Syempre, dapat ihalo natin para lumasa. Grabe. Actually, yung fabulous sa kanya, yung talaga, Yellow, yung no? yellow. Ganito rin yung sarasons. Di ba yung sarasons, kahit wala namang guys, tawag doon, wala masyadong sahog. Pero di ba ang sarap? Pero grabe yung lasa. Tikman na natin. Sige, tikim ka na rin. Makitikim na siya. Gano'n na naman, tikiman lang. Ayun natin gusto yung may sasabihin kaya. Wait lang, huwag ka sasalita. Oh my gosh, hindi ko na kaya. Ang sarap. Diyos mio. Para siyang kumakain kayo ng ginatang mais na niyaluhan. Ganun yung lasa niya. Ay, ang sarap. Grabe ang galing nila nung pagka-combine ng cereal pati nung yellow. Kasi guys, yung yellow nga diba soft, tapos yung cereal crunchy. Perfect combination. Ang sarap. Di ba? Pero bukas, tipid na tayo. Yan ito sa first day. So, kulang-kulang magkano rin to? Kulang-kulang 800 pesos. Oo, yung ngayong gabi. Or 900 pesos. Bukas, babalik tayo sa karinderya. Yung mga nadaanan natin kanina, yung ganun lang yung mga 15 pesos, yung chorizo, ganun yung kakainan natin bukas. And, of course, mag-iikot na tayo bukas. Yung gagawin natin bukas, yung ikutan namin, yung hindi masyadong popular. Although may pupunta kami, siguro isa dalawang popular. And then yung iba doon, kasi ikutin namin yung buong island, yung hindi naaabot ng land tour. Iyan ang inyong mga aabangan sa ating Bantayan Vlogs. Pauwi na tayo. Ganda rin ito, may bar dito. Black Pearl Resto Bar. And then, may island souvenir. Gusto namin kayo ilakad pa uwi sa accommodation natin. Para just in case, diba? Makikita nyo kung madilim ba siya. Ito yung dito na tayo galing kanina sa Twisted. Ito yung Twisted. Sa sobrang sarap. Nung kinain namin, nakalimutan namin magbayad. Malamang maging wanted kami dito. Nakalimutan magbayad. Nakakaloka. Thank you po. Pasensya na po. Kaloka. Pwede na. Hiningal ako katatakbo. Sa sarap nung kinain natin, nakalimutan natin magbayad.
Hiningal kami. Kaloka tong si Enzo. Kung nagkataon, malamang. Diyos ko. Alam mo ba't ko naalala? Kasi sabi ko sana kasi worth it yung binayad natin. Ala, di ba ka pa nagbayad? Oo, grabe. In all fairness, masarap talaga siya. Nakalimutan nga. Magbayad na lang kagad pala dapat. Next time, magbayad talaga muna tayo bago tayo kumain. Kaloka. Hiningal ako doon na. Ako din, grabe. Tara, lakad na ulit tayo papunta sa ating accommodation. Nandito na tayo sa pinaka-main road. Dito dumadaan yung mga buses. Guys, dito ako nag-stay before sa Victoria. Dati patay na patay yung area na yan. Alam nyo ba? Mag-isa lang ako dyan dati. Tapos 12 yung bed space dyan eh. So ngayon, happy, buhay na din siya. Ay, ito rin. Bigla na lang may sumulpot dito. Typhoon! So obviously, Thai food. Ayan o. Typhoon. Ayan, puro foreigners. Good. Yay! Yung mga foreigners ang pupuntahan na ulit sa Bantayan. Ayan. Yan yung reason siguro kung bakit medyo nawala yung MJ Square. Kasi ito, ang dami rin ditong kainan. Tapos, hello. Tapos, meron din siyang mga dessert. Kumbaga naging food park na din siya. Nakikita nyo pa ba kami? Okay lang yan para nakikita yung real situation. Ayun, nawala na kami. Nawal. May nandiyan ka pa ba? Diba? Ayan, papasok na tayo sa ating accommodation. Ito na. Ang tahimik na. It's 8:30. Wala na masyado ritong tao. Kasi nga itong area na to, residential talaga siya. Na ginawa ngang mga hostels or guest houses. Pero safe naman. Ang tahimik na ng ganitong oras. Oh. Ayan. Ito na yung ating accommodation. Ayan. Let's go. Pasok na tayo. And then doon na tayo magbigay ng ating first impression. I mean, ni Enzo pala. Ng first impression dito sa Bantayan. And we are back at our balcony. At ito na, magbibigay na ng first impression sa Enzo kasi first time niya. Actually, yung vibe dito guys, mako-compare mo siya sa Siargao. Lalo na yung mga yung mga bar dito, yung mga Yes. resto. Kasi mostly yung mga customers doon, mga 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 farang. Yes. And then, may kukompare mo rin naman siya sa Coron in a way na, ito kasi, parang nasa community ka. Kumbaga makakasalamuha mo yung mga locals. Pero ang layo-layo nito sa Boracay. Kasi guys, ang sarap ditong tumambay sa simplest reason na ang mura dito. Ang sarap mag-dessert, ang sarap na maupo ka lang somewhere, tapos mag-juice ka. Kasi ang mura talaga. Kumbaga yung presyo sa Boracay, mga times 2. Ganun talaga siya. So yeah, hanggat hindi pa masyadong nade-develop itong Bantayan, pumunta na rin kayo rito. Ako, pangalawang punta ko na, kaya ko i-compare yung last 2021 na visit ko and then ngayon, mas buhay siya ngayon pero yung presyo niya ayun na ayun pa rin. And eto nga, nakakuha tayo ng murang accommodation. So ibig sabihin, affordable pa rin dito sa Bantayan. And with that, magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. Bye everyone! Mwah.